Naglunsad ng programa sa Navotas ang Department of Health para matukoy ang mga mangingisda na may tuberculosis at mabigyan sila ng tulong. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa pagdiriwang ng National Long Month, mismong sa Navotas Fishport Complex inilunsad ng Department of Health katuwang ang Navotas LGU, Philippine Fisheries Development Authority, PhilHealth, Maynilad, Philippine Business for Social Progress Incorporated at Cullion Foundation Incorporated ang malawakang programa laban sa tuberculosis, ang nationwide active case finding. Dito, unang nakinabang ang mga residente na karamihan ay mangingisda at mga pamilya nila. Masaya po kasi po lahat ng mga pangangailangan nalalapit na po namin dito sa mga patulad po ng paggamot po sa mga TB, sa mga pangangailangan po sa mga may mga sakit. Kasi po lahat po ng mahihirap, hindi na po kailangan mamblema na kung saan sila magpapacheck up sa may bayad. At least kahit ngayon may sakit ka, madali ka nang lumapit ko sa kahit sa ospital kasi libre na po lahat ng pa-check up natin. Kagaya ni Rizalina, marami ang nagpapasalamat sa programang hindi lang nagbibigay ng libreng gamot, kundi nagpapadali ring makalapit sa serbisyo ng kalusugan. Kabilang dito si Mercedita Perez na hirap ng makalakad, pero nagkaroon ng pagkakataon na makapagpatingin. Kasi makakapagpatingin ka na ng maano. Maraming salamat at nagkaroon kayo ng pagkakataon na kami maano yung aming sakit. Kasama niya ang kanyang anak na si Maureen Bondok na nagbigay diin sa kahalagahan ng tulong ng pamahalaan para sa mga pamilya na walang sapat na kwarta. Malaking bagay po talaga itong programa na to. Kasi lalo na kung wala naman kami mga trabaho. Tapos wala na siyang asawa. Tapos ako nag-iisa lang po akong anak. Kaya malaking bagay po talaga itong programa na to. Mismong Navotas Fishport ang pinili bilang sentro ng aktibidad dahil sa likas na siksikan at delikado sa hawaan. Dito sa Fishport, pag dumating talaga yung isda dyan, dikit-dikit rin po yung mga tao at puyat sila dahil babaan ng isda po dyan ay kadalasang gabi hanggang madaling araw. Tapos syempre minsan malamig, tapos mapapawisan, okay, so natutuyo yung pawis. So vulnerable sila na magkasakit. Ayon naman sa Department of Health, hindi lang serbisyo ang inilalapit nila sa ating mga kababayan, kundi ang pagpapaunawa na mayroon ng gamot ang TB at dapat huwag ikahiya. Isa sa mga malalang problema natin ang tuberculosis, and kasama na rin dyan yung tinatawag nating stigma, no? na iniiwasan nila yung mga taong may sakit na tuberculosis dahil takot silang mahawa o kaya ay takot magpagamot yung mga taong madadiagnose na may tuberculosis. Hindi nila alam na ang tuberculosis po ay nagagamot na. Dagdag ng DOH, kailangan rin magpatingin ang mga kasama sa bahay ng mga may tuberculosis para masigurong hindi sila asymptomatic. Kasi dun sa mga nadedetect natin na mga may active tuberculosis, yung mga kasamahan nila sa bahay, mga nakakasalamuha nila, kahit wala pa silang mga simptomas, no, kung kasama sa bahay ay may sakit na tuberculosis, meron din po tayong programa, tinatawag nating TB Preventive Treatment. Ayon sa datos ng DOH, noong 2024, higit 2.7 million ang na-screen sa NCR, lagpas 100% sa target. Umabot sa 278,000 ang na-test at 40,000 ang nakumpirmang TB cases. Ngayong 2025, mas mataas na ang target. Halos 2.8 million na screening at higit 61,000 kumpirmadong kaso ang nais matukoy. Sa partial report ngayong taon, nasa 1.2 million na ang na-screen o 45%, mahigit 148,000 ang na-test o 52% at higit 16,000 ang kumpirmado. Ipinakita ng temang For a TB-Free Nation, Youth Can End TB na mula kabataan, lokal na pamahalaan hanggang national government, kayang maabot ang pangarap na TB-Free Philippines pagsapit ng 2035. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.